Sa mga balitang pang-consumer at kalakalan, lumiit naman daw po sa $4.22 billion ang trade deficit ng Pilipinas nitong Enero. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority, mas mababa yan kumpara sa $5.2 bilyong noong Enero ng nagdaang taon. Yun nga lang, bahagyang mas mataas ito kumpara sa $4.18 billion noong Disyembre. Umakyat ng 9% ang halaga ng exports ng Pilipinas na nasa $5.94 billion. Bumaba naman ng 7% ang imports na naitala sa $10.16 billion. Kapag po nasa deficit ang balanse ng trade in goods, lumalabas na mas marami pong imports o inaangkat ang Pilipinas kaysa sa mga produktong ating ipinapadala sa ibayong dagat. Sumampa na sa 728,000 tonelada ng inangkat na bigas ng Pilipinas itong Pebrero. Higit doble po yan ang mahigit 300,000 tonelada na naitala noong February 2024. Higit 17% na rin yan ang rice import forecast ng US Department of Agriculture para sa Pilipinas na nasa 4.1 million metric tons. Nananatiling Vietnam ang may pinakamalaking porsyento ng ipinasok na bigas sa Pilipinas. Nitong Enero, lumagda ng kasunduan ng Vietnam para magpadala ng hanggang 2 milyong tonelada ng bigas kada taon sa susunod na 5 taon. Balak din daw ng gobyerno na pumasok sa rice supply deal kasama ang Cambodia. Sa pinakahuling balita po sa presyuhan ng bigas, ngayon po ang pinakamurang bigas sa Metro Manila na regular meal, mga kapatid, ay nagkakahalaga ng 49 pesos hanggang 50 pesos per kilo. Ibig sabihin, ito ho yung pinakamurang halaga ngayon ng bigas sa Metro Manila. Iniwanag po naman ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na 3 kumpanya lamang ang otorisadong mag-operate ng motorcycle taxi. Yan po ay yung Angkas, Joyride at Move It. Ito ang apikasunod ng panawagan ng mga transport groups na itigil ng LTFRB ang accreditation ng ilang pang kumpanya ng motorcycle taxi. Malaki na rin ho kasi ang nawawala sa kita ng operators at tsuper ng pampublikong sasakyan. Sa ngayon po'y nasa ika-5 taon na ang pilot study para sa motorcycle taxi pero hanggang ngayon wala pang resulta ang pilot study. Samantala, magpapatupad naman ng bagong format ng cheque ang Philippine Clearinghouse Corporation. Ayon sa kanilang presidente na si Emmanuel Barcena, hindi na raw sila tatanggap ng old format check simula Mayo 1. Sa lumang format kasi walang itinakdang format para sa petsa. Kaya may ibang gumagamit ng mismong buwan habang may ibang gumagamit naman ng numero. Pagsapit ng Mayo, magkakaroon na ng kahon kung saan ilalapat ang petsa. Susundan ito ang month, date, year na standard gaya ng ginagamit sa pasaporte. Ito raw ay para mas madali itong mabasa ng kanilang makina. So, panibago pong yan, Gastos. bili ng checkbook. Oo. Bahagya po namang lumakas ang stock exchange kahapon sa higit na 6,879 points. Mas mataas yan higit sa 7 points o 0.11% kumpara noong Lunes. Yan po sa gitna pa rin ng pag-abang ng investors sa inflation data ng US na inaasahan po makakaapekto sa galaw ng US Federal Reserve. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.